Okay, magandang tanghali na ba o morning pa rin, 11:25. So mapagpalang umaga po sa atin lahat. Okay, salamat po at tayo mag-aaral na. Ito yung Sunday School po natin. And I hope po na yung mga simulang aralin natin, elementary doctrines, ito elementary pa rin naman po ito. At nawa siguro nakumpleto natin. Kung hindi nyo po nakumpleto, pwede nating pastor, pwede nating daanan ulit, gaya ng ginawa ko nakaraan. Yung mga lesson sa 6 lessons, di ba? Kung sino hindi nakadalo, pumunta rito, di po ba? May pumunta po dito. So, pwede natin ulitin po yon. So, tuloy po natin ang ating pag-aaral, Essential Doctrines of the Church. Ito yung napakahalaga, pangunahing aralin at doktrina na pinanindigan ng ating iglesia. Ang tema po natin, mga salitang ginamit na pinagmula ng ating kaligtasan. May mga terms na word na ginamit dito. Sinabi niya ito kasi gusto niya tayo iligtas. So, naalala po natin yan. Ang text po natin, makukuha po natin yan sa Isaiah chapter 43, 11 to 13. Tagalog na lang po babasahin natin. Ako, sa makatwid baga, ako ang Panginoon, ang nagsasalita nitong Panginoon, at ayon po yan kay Isaiah na sinasabi at nagsalita. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ibig sabihin, siya lang ang tagapagligtas. Ang Panginoon lang talagang tagapagligtas. Hindi sa tao nang gagaling ang kaligtasan, kundi galing sa Panginoon. In verse 12, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. Past tense, sabi niyo po, past tense. Nagligtas na. Ibig sabihin, meron na siyang niligtas. Old Testament niya, pero nag-declare na kagad siya, nagpahayag na kagad siya na meron na siyang iniligtas. Mahalaga po yan. At ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo'y ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Verse 13, last verse po niya. O mula nang magkaroon ng araw, ay ako nga at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Okay, lesson 6 po tayo. Pinag-aralan natin ng una, decree, ordain, for knowledge, election, counsel, at ngayon pag-aaralan po natin ay ang salitang predestination. Sabi niyo po, predestination. Itong pag-aaral na ito ay para bagang very controversial po ito. Marami magagalit sa atin ito pagka ito ay napakinggan ng mga hindi pa very well yung kanilang foundation. Kaya ito parang tingin nila ito'y kakilakilabot para sa kanila. So basahin po natin. Ang topic po natin, predestination. Predestination, ang salitang po itong predestination ay katalagahan. Sabi niyo po, katalagahan. Kung mapapansin po natin sa Isaiah chapter 43, kaya kinuha ko itong key verse, dahil nakita nandito na sinasabi niya, ako'y nagligtas. Past tense. Meron na po siyang iniligtas. Bago pa nga itatag ng sanlibutan, may iniligtas na siya. Amen. So mahalaga po siya. At dito sa salitang ito, may mababasa po tayo dyan. Ang sabi niya po dito, few doctrines spark as much controversy, or provoke as much consternation as the doctrine of predestination. Ang ibig po sabihin dito, itong doktrinang ito ng predestination, o may mga ilang doktrina na para bang ito'y pumupunta o nagpapasimula siya na magkaroon ng controversial na pagtatalo, di ba? O kaya parang naglalaban ng grupo sa grupo na tinatayuan sa doktrinang ito. May ilan. Una, pinag-usapan natin nakaraan, example po dito, yung doctrines of election, mabigat po yun. Doctrines of lasting, mabigat po yun, puro parusa po yun eh. Tribulation, mabigat po yun. Kaya marami pagkatalo, iba, pinagagaan yung mga doktrina. Pero tayo, sisikapin nating itama ang doktrina patungkol sa katalagahan. So ilan po dyan, lalo na po, sinasabi nito, parang nagbibigay ito ng kakilakilabot, yung consternation, parang kakilakilabot na doktrina po ito. Kasi pag hindi naintindihan ito ng maayos, pag wala silang tamang doktrina, pag napainggan ng iba ito'y parang kakilakilabot sa kanila, parang isusumpa ka rin ito. Sasabihin sa ibabato sa iyo, di ba ang Diyos ay pag-ibig? Di ba? So makikita po natin. At ang sabi po dito,
It is a difficult doctrine, but biblical. Ito'y napakahirap ituro, pero ito'y biblical. Kaya nga, ang kailangan dito ay it is a difficult doctrine, kaya nga ito'y nagdidiman na maayos na mabuti at mahawakan mabuti na may buong pag-iingat ang aral na ito. Kasi pag dinaingatan ito, malalapastangan ang pangalan ng Panginoon. Gaya ng doctrines of election, mabigat na po yan. Ibig pala sabihin, ang Diyos namimili. Hindi siya fair. Diba? Unfair pala ang Diyos. Diba? Parang yun. Kaya nga, yun kasama po yung sa pew doctrines na nagbibigay siya ng pinaka parang taas ng thinking ng tao sa pakamundo ay ang Diyos hindi patas. Kaya napangilabot yung doktrina nyo. Hindi naman doktrina ng tao to. Doktrina ng Panginoon ito. Kaya simula pa nung una, sabi niya dyan, ako'y nagligtas na. So meron na iniligtas at meron din hindi. Amin po ba? Mahalaga po ito. Etong predestination, ito po'y salita na galing sa pre, tapos destination. Napansin niyo po? Napansin niyo po? Pre. Pag sinabing pre, ibig sabihin, it is a prefix word which mean before. Before, bago pa. Diba? O yung mas maaga pa, yung early pa siya. Bago pa. Sabihin niyo po, bago pa. Pag sinabi, o yung parang ito yung una sa hinaharap na mangyayari sa ngayon. Kaya nga may isang salita, di ba? Merong preschool, di ba? Di ba? May schooling, pero dapat walang preschool. Pero dapat mas maaga. Di ba? Kasi mga bata, parang yun ang ginagamit dito yung prefix na sinasabi po dyan. At yung destination, yung patutunguhan. Sabi niyo po, patutunguhan. Sinabi nga sa akin ni Pastor kanina, yan Pastor yung proriso. Tama po, proriso. Bakit ginamit ang salita niyan na proriso sa Griego? Yung predestination, to limit in, ano daw po? Advance. Meron siyang hangganan, pero meron siyang inilagay. Maintindihan niyo po yan mamaya. Yung sinasabi na to limit in advance, that is figuratively predetermined o yung parang expected mo na kung ano mangyayari. Ang Diyos kasi expected niya na kung ano mangyayari. Mahalaga po ito. At yung salitang determine, yung kapasyahan niya, bago siya nagpasya, alam niya na. Naalala niyo yung pag-aaral natin nakaraan, yung kapasyahan, counsel, di ba? Di ba? Nagpasya siya dahil alam niya, yun ang pupuntahan. Dahil sabi nga ni Pastor kanina, for knowledge. Diba? Pero makikita natin kung gaano ito kaganda. Before ordained, makinig kayo, mahalaga po ito para tayo magkamali. Bago siya nag-decree, ordained, dahil sa for knowledge niya, alam niya na, at yung i-elect niya, alam niya na, at dahil kaya siya nagpasya. Bakit? Merong predestination. Kasi papaano kung walang katalagahan ng tao, ba't siya magdi-decide na iligtas ito? Can I hear amen? Kaya nga bago ang lahat, makinig kayo mabuti, kailangan may wangis ng nagpapakita kung saan tayo patungo. Kung wala si Jesus, makinig kayo, kung wala si Jesus Christ, walang pagmumulan ng decree. Walang ordain. Walang foreknowledge. Walang counsel. At wala rin predestination. Kasi sa Kanya nakasalalay ang lahat. Sabi po sa John chapter 1 verse 3 and 4, sa Kanya nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. Alala nyo, siguro alam niyo naman po yan, nabubuhay sa Kanya ang lahat. Siya ang ilaw. Kung di dahil sa Kanya, walang creation at wala rin tayo na ililigtas niya. Kaya napakahalaga ito, ito'y mabigat na aral, makikita natin kung bakit sinasabi po dyan yung pre, tapos destination, ibig sabihin, two things, dalawang bagay. The destination po, ibig sabihin niya patutunguhan, the destiny of the wicked, the destiny of the righteous. Dalawa po yan. Kaya nakakatakot po ito
na ituro. Pero dapat, sinasabi ko nga, ito'y dapat maingat natin itong tinatalakay na may tamang context. Biblical truth, ito po yung sasabihin natin sa Proverbs chapter 16, verse 4. Nadaan nadaanan na po natin yan. Pero bakit ibinalik ko po? Mahalaga po ito. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas, to limit in advance. Alam niya? May limit ang tao. Pero naglagay muna siya ng hangganan, naglagay muna siya ng patutunguhan ng tao bago siya nagsimula. Nakakatch up niyo po ba? Bago niya ginawa ito, meron muna siyang pinagtalagahan. Kumbaga may tapos munang produkto. Sabi niyo po, produkto. Meron munang produkto bago siya nagsimula. Hindi katulad sa panahon natin, bago nag-isip ka muna, etong lalabas sa produkto, gagayain mo, kaya nagproseso ka, may mga may pagkakamali pa, hanggang sa maging perfect, di ba? Pero ang Panginoon, kaya naging perfecto, alam niya yung perfectong pagka-Diyos ay naroroon, igagaya niya tayo sa Kanya. Sana naiintindihan po natin ito kasi itong napakahalagang sitwasyon na ito, sabi niya, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. May limit po siya, pero hindi lamang doon niya, nagpapakita lang po ito na merong hangganan. O pati ang masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan sa lahat ng salit-saling lahi, even sa mga generation to generation, kung masama sila o mabuti sila. Lahat may hangganan. Makinig kayo mabuti, pero may inihanda ang Panginoon. Dalawa po yan. Kaya nilagay ko po dyan, dalawang katalagahan ng tao. Sabi niyo po, dalawa. Pag sinabing dalawa, even sa langit, ang tao po pwedeng mapunta. Po pwedeng ang tao mapunta sa impyerno. Judgmental ka naman, pastor. Hindi po tayo nag-judge. Tayo'y humahalaw sa salita ng Panginoon para ituro po sa atin. Dalawang katalagahan ng tao, kasi minsan napakabigat po nito at napakahirap po nito na intindihin, na parang sinasabi natin, ang Diyos ay parang liko na yata ang Diyos, bakit hindi niya pinili lahat para maligtas? Note po natin, hyper-Calvinism teach that God is responsible for election and reprobation. Parang responsible siya bakit ang tao nagkasala at parusahan. At responsible din siya sa mga pinili niya para iligtas. Parang yung mga naging pasaway, walang ginawa ang Diyos para maligtas. Kaya sinasabi ko kanina, parang unfair. Ang hyper-Calvinism, ang teaching nila, parang sinasabi, parang ano na to, parang pag inelect ka ng Panginoon, yung hindi inelect, hindi inelect. Patay sila. Parang may kasalanan din ng Diyos na sinasabi, ang thinking natin, parang may kasalanan din ng Diyos dahil sila gumawa ng masama. Lilinawin po natin mamaya. Sa totoo lang, ang reprobate ay sinasabing salita, yung depraved, wicked person. Yung po yung walang kakayahan. At teaching natin talaga tayo, lahat ng tao, total depraved. Liban na lang kung piliin ng Panginoon. Mahalaga po yun. Pangalawa po, a person rejected by God and beyond hope of salvation. Sila talaga ay namalayo talaga ang kaligtasan sa kanila. Bakit? Sila po ay nireject. May biblical passage tayong babasahin kung bakit ito nakalagay ang mga sinabi ko ngayon. Dalawang uri ng katalagahan ng tao. For all eternity, before we even exist, God decided to save some members of human race and to let the rest of the human race perish. Meron po siya talagang kinuha. Meron po talaga siyang sa human race, meron po talaga mapapahamak. Gaya na binasa sa chapter 16 and 4 ng Proverbs hanggang sa kanyang kasamaan, di po ba?
God made the choice. He chose some individual to be saved unto everlasting blessedness in heaven, and others to choose to pass over. Maganda. Pag sinabing pass over, nilampasan. Si pastor, nababanggit ni pastor yan. Yung nagpe-perish, nilampasan ng Panginoon. Pero hindi siya responsible, makinig kayo, hindi siya responsible sa kanilang kasalanan, bakit diniligtas. Parang ang Diyos ang nag-udyok ba na para sila'y mapahamak? Hindi po ganun ang Diyos. Kika-clarify po natin yan mamaya. Sabi niya po dito, to allow them to follow the consequences of their sins into eternal torment in hell. Kaya ang tao napunta sa walang hanggang kapahamakan dahil sa kanilang kasalanan. Amen. Hindi napatawad ang kanilang kasalanan. Ba't naman hindi napatawad? Kawawa naman sila, maiintindihan po natin ngayon. Una, ito'y tinuro ng Panginoong Jesus. Mahalaga po ito. Di sana kung walang mapapahamak, walang istorya ang Panginoon sa parable na ito. Ang sabi po sa kay Lazaro at sa mayaman, ano po nangyari? Bakit may napahamak? Bakit may niligtas? Ang Diyos ba masama? May pinarurusahan at merong iniligtas. Kaya ang hyper-Calvinism, parang iniiwasan nila ito. At sabi po rito, at nang mangyari sa verse po natin, Luke chapter 16:22-23, at nangyari na mamatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. See the notes. Inilibing. Yung mayaman. Pero yung si Lazaro, ano nangyari? Inilibing? Pero literally dapat ililibing sila parehas di ba? Bakit ine-emphasize dito ang mayaman ay inilibing? Meron po kasing sinasabi po itong inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan, nasa kapahingahan. Ang tawag po dito, yung sinasabi po rito, paradise na tinago. Nasa paradise yung mahirap na si Lazaro. So, para mabilis po tayo, itong salitang ito na aral ng ating Panginoon Jesucristo, ito'y nagpapakita na merong paparusahan at merong ililigtas. At may iniligtas na. Mahalaga po yun. Pangalawa, ang talinghaga ng damo sa trikuhan. Makinig kayo, bakit may mapaparusahan? Bakit merong iniligtas? Kasi ito ang parable ng Panginoon. Kaya turo ito ng ating Panginoon In Matthew chapter 13, verse 37-39, at siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Si Jesus Christ naghasik ng mabuting binhi, ang Diyos naghasik ng mabuting binhi, isang salita. Bakit kaya naghasik? I-interpret natin yan ng tama. At ang bukid ay ang sanlibutan. Ano daw po? Sanlibutan. Sino yung binhi? Tao. Makinig kayo, tao po tinutukoy dito. Tao na po ito. Pinapakita po dito, pinapaliwanag na po ito. At ang mabuting binhi, at ito ang mga anak ng kaharian. Sabi niyo po, anak ng kaharian. Ibig sabihin, sila yung mga pinili. Buhat pa man nung una. Sila yung anak ng kaharian. Okay, maliwanag po sana iyon. At ang sabi niya rito, at ang mga panirang damo ay ang anak ng masama. Sabi niya po, anak ng masama. So, meron naghasik. Kasi ang istorya nito, si Jesus ay nagtanim ng mabuting binhi. Kinagabihan, pagising ng mga alagad niya, sabi niya, Panginoon, bakit di ba mabuting binhi ang tinanim niyo? Bakit marami tumubong mapanirang damo? Ito yung paliwanag. Yung itinanim ng anak ng tao, yan yung anak ng kaharian. At yung tinanim ng panirang damo, yan yung anak ng dyablo. Kaya bakit may mapapahamak? Kasi anak ng dyablo. Ang hirap naman, makinig kayo mabuti, ang hirap naman, yung hindi mo pag-aari, kunin mo.
Kaya nahihiramin. Illegal po pag kinuha ng Panginoong Yesus ang mga mapanirang damo para iligtas. Hindi kanya yun eh. Hello? Ikaw ba, pupunta ka ba sa bahay na may bike, kukunin mo yung gamit? Pwede ba yon? Illegal po yon. Which means, sinasabi po dito, ang sa Diyos ay sa Diyos at yung hindi sa Diyos, hindi sa Kanya. Amen. Kaya napakahirap ng doktrina ito, kaya kailangan may paliwanag ng tama. Kaya nga sinasabi rito, sabi niya sa 39, at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo. Ibig sabihin, meron palang anak ng Diyos at may anak ng Diablo sa mundo. Amen. So nakakatakot talaga. Ibig sabihin, paano natin may tuturo ng maayos ito? Ito nga po sinasabi ng Biblia. Kaya yung predestination, two things. Merong itinadhana o nilagay doon sa buhay na walang hanggan at meron ding mapapahamak nilagay po doon. So hindi natin maka-question ng Panginoon doon, ang Diyos doon. Mahalaga po yan. Sabi niya, ang atang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga mag-aani ang mga anghel. Gagapasin po sila, di ba? Itatanim po, kukunin po yung mga nagbubunga, di ba? Yung mga trigo, di ba? Ilalagay sa Panginoon eh. At isusunugin sa apo yung alin? Yung mga damo. Kaparusahan. Mahalaga po siya. Pangatlo, una, si Lazaro mayaman para maliwanag po sa atin at meron po dito talinghaga sa damo at triguhan, anak ng kaharian at anak ng Diablo. Halaga po yan. Pangatlo, itutukoy na po natin, anak ng Diyos o anak ng Diablo. Lilinawin na po natin ito, turo rin doon ng Jesus Christ. In John chapter 8, verse 42 to 44, ito sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay iyong iibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Nagpapakita ito, mga Hudyo na sinasabi niya rito, na kung talagang kayo anak ng Diyos, iibigin niyo ako. 43, bakit hindi niyo mapag-unawa ang aking pananalita, sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita? Bakit sila didinig? Bakit nila hindi papainggan ang aral ng ating Panginoon Kristo? Verse 44, ito po, papaliwanag na po sa atin ng Panginoon. Kayo'y sa inyong mga amang Diablo. Ano po yan ha? Very ano po yan. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng mga ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Tingnan niyo po sa Revelation, di ba, sino ibubulid doon? Mga sinungaling, di ba, sumasamba sa Diyos-Diyosan, di ba, kasama po ito eh. Mamamatay tao, kasi simula't simula pa, yun na talaga sila. Amen. Ipapaliwanag natin, mayroon tayong mga example. Pero tingnan ko po kung matatapos natin. Una, double predestination po, tinutukoy ko po natin dito. Pinag-aaralan po natin dito, double predestination. Ang pag-aaral sa ngayon, katalagahan. Una, ang katalagahan ng mga pinili. Dito muna tayo. Saka na yung mga hindi, nilagay doon sa kaparusahan. Mahalaga po ito. Kahalagahan ng mga pinili. Romans chapter 8, verse 29 to 30. Napakaganda ng ating future. Take note po mahalaga po ito. Sinasabi ko po kanina na meron na munang pinaggayahan bago ka dinikri. Bago ka inordain ng kaligtasan. Bago tayo inilagay doon na pagliligtas na gagawin ng Panginoon, meron na kaagad pattern na naghihintay sa atin. Can I hear amen? May pattern na kagad. Sabihin nyo, pattern. Mahalaga po yan. Sabi sa 29 to 30, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kaniyang nakilala, for knowledge, mahalaga po yan, at sa kaisipan ng Panginoon, bago siya nag-decree. Kaya nga, ang ating aral, pataas ng pataas, nagpapakita ng progression ng ating teaching na lumalakas ng lumalakas.
Kita nyo, bago pa pala tayo in-ordain ng Panginoon dahil may foreknowledge siya, tinalaga na pala tayo sa Kanya. Hello? Papunta na pala tayo doon, tapos natin man yun, settled na yun, tapos na po yun. Kaso nga lang, may process pa, nagpupunta pa tayo doon, papunta pa lang tayo, di ba? Hello? Mahalaga po siya. At ang sabi niya rito, ay itinalaga naman niya na maging katulad. Sabi niyo po katulad. Nakatalaga, ibig sabihin, naka-assign ka doon. Nakatalaga na katulad ng larawan ng kanyang anak. Ano bang larawan ng kanyang anak? Even the creation stage, pakinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Sa creation stage, sabi ng Diyos, let us create man in our own image and after own likeness. Diba? Likhain natin ang tao, gawin natin siyang larawan at wangis. Bakit binanggit na kagad yun? Kasi meron ng antimanong nakahanda na wangis, na iwawangis sa atin. Hinanda na muna yon bago siya nag-decree, bago siya nag-ordain. Ang sinasabi sa ordain na pinagalan natin, ordain sa kaligtasan. Pero yung sinasabi niya rito nga predestination, itinalaga, kahulugan din po kasi ito, tinalaga. Inilagay ka na doon, positionally, hindi pa. Pero positionally, meron na nakahanda. Naghintay sa atin. Papalitan yung katawan natin. Mahalaga po yun. Kasi yun yung destiny natin. Amen? Destination natin. Kaya mahalaga yung predestination sa mga pinili. At ang sabi niya rito, larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. At siyaong mga tinalaga, take note, at siyaong mga tinalaga ay kanyang tinawag naman, may ginawa ang Panginoon, at ang tinawag ay naring ganap niya, at ang naring ganap niya ay luwalhati din naman niya. Paliwanag po. Tingnan po natin kapatid yung mga points po dyan. Kilala na nung una. Yung kilala nung una, sa verse 29, yung pagkakilala sa verse 29, ito yung nagpapakilala na dapat tayo ay matulad kay Jesus Christ. Kasi ang isip ng Panginoon, ito ang itsura ni Jesus Christ, di ba? Ito rin na magiging itsura natin. Bago tayo isilang pa, bago tayo panganak pa, meron na nakahanda sa ating katawan. Amen. At ang sabi niya rito, yung maging panganay natin. Siya yung nabuhay na maguli sa mga patay, di ba? At future sa atin, tingin nyo, nung nakaraan, Old Testament, future, mangyayari. Pero, bago pa man ang lahat, nakahanda na pala yun kasi kamatayan kahanda na. Kasi napag-aralan nakaraan, itinakda na sa kanya, di ba? Na mamatay, di ba? At nakatakda sa mga taong magpapahamak sa kanya, di ba? Itinakda na, naalala nyo? Kaya lahat itinakda na. Even yung katawan natin, nakatakda ng magaya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Wow, napakagandang po nito. At pangatlo, yung tinawag sa pangangaral ng Ebanghelyo, di ba tinawag tayo sa pangangaral, may response ka agad. Bakit? Balik natin, tayo pinili eh. At gagawin niya ang nais ng Diyos. Walang makapipigil. Mahalaga po yan. At pangatlo po, sa verse 30 po yan, tinawag po na pangaral, pero may malalim pang pag-aaral po dyan na pupuntahan natin sa susunod. Ayoko munang para medyo exciting po ang ating pag-aaral. Sa Ebanghelyo lang po ito. Pangatlo, inaring ganap. Ano nagpapakita ng inaring ganap? Binigyan ka ng banal na Espiritu. Amen. Dahil sa dugo na natigis ng Panginoon, pinawalang sala tayo, at dahil sa banal na Espiritu, ito yung naging ganap ang pagpapawalang sala sa atin ng Diyos. Panglima, maluwalhating katawan. Kung ano sa Panginoon napakaluwalhati, meron din po tayo. So dito nagpapakita ang katatayuan, yung katalagahan ng mga pinili. Ito yung ating pupuntahan. Puntahan po natin yung verse. In 1 Thessalonians, supporting verse po ito, chapter 5, verse 23 to 24. Kaya wala tayong agam-agam eh. Wala tayong parang pagbabago ng mind natin para hindi ito paniwalaan eh.
Ang sabi dito, at pabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan. Ulitin ko po ulit, pababanalin tayo ng Diyos ng lubos na siyang tunay nating kapayapaan kasi siya yung kapayapaan natin. Kaya itong araw na ito, punong-puno ng kapayapaan sa mga pinili. Kasi bakit? Ito po ang sabi niya, yung tayo'y pabanalin saan? Sa espiritu, sa kaluluwa, at saan daw po? Katawan. Ano pinapakita po dito? Sa future, makinig kayo mabuti, may ibang katawan pa. Pero ini-exercise natin ang kabanalang meron tayo sa espiritu. Amen. Makinig kayo, mahalaga po ito. Sabi niya, nang ingatang buo. Sabi niyo po buo. Pag sinabing buo, alimbawa, magra-rapture. O sa rapture, yung katawan natin, talagang ano na to, papalitan po ito, di ba? Pero bago ito palitan, alam niyo po ba, mithiin lagi ng espiritu natin, maging wangis ito noon sa papalit sa atin. Kaya ingatan buo Hello? Ingatan buo. Ang Diyos ang gagawa po nun, di tayo. Yung espiritu na sa atin, yun ang gagawa sa atin. Mahalaga po yan, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya iningatan yung ating espiritu para yung kaluluwa natin, yung isip natin ay magkaroon ng tunay na kapayapaan. Amen. Para sa pagpalit ng katawan natin, hinaasam-asam natin, mangyayari na maingatan buo. Sabi niyo po, ingatan buo. Kaya tayo, ipabanal tayo ng pabanal Hello? Yung dati mo exercise na masama, hindi mo na nagagawa. Bakit? Pabanal ng pabanal. Kaya nahihiramin. Kaya tayo, tama si Pastor, hinahanda tayo ng Panginoon sa kabanalan. Kasi nakalaan tayo doon 24, tapat siya sa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman ito. Sinong gagawa? Sa Diyos, walang imposible. Sino makapipigil? Ayon po doon sa Isaiah. Kung ako nagligtas, sinong pipigil? Kung nagpabanal ako sa iyo, sinong pipigil? Sa espiritu, kaluluwa at katawan, sinong pipigil? Makapangyarihan ang Diyos na gagawa para ito sa atin. Kasi bakit? Ito ang ginawa, tinalaga po tayo para dito. Amen. Mahalaga po siya. Ephesians 1, siguro tatapusin ko lang po ito. Ephesians 1, so pangalawa po, hindi ko napupuntahan po yon. Pangalawa, Ephesians chapter 1, verse 4 to 20, ito po yung pinagkunan natin kung bakit ang mga pinili ay dapat italaga kay Jesus Christ. Mapapansin po natin dito yung gawa ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, inutukoy niya dito, si Jesus Christ, sa Kanya. Pinili tayo dahil kay Jesus Christ. Ang lahat ng bagay nalikha, kaya dyan nga po, nakita po natin sa John chapter 1, di ba? Ang lahat ng bagay ay nilikha ng dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya. Di ba? Siya ang buhay at siya ang ilaw. Si Jesus Christ, di ba? Sabi po doon. Pero dito, sinasabi po rito, ayon sa pagkapili niya sa atin na sa Kanya, kay Jesus Christ, bago itatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal. Kita mo? Kita natin? Kung paano yung ginawa ng Panginoon, positionally, pinili na tayo, banal na kagad tayo, kaya di pa tayo kumikilala kay Jesus Christ. Kahit wala pa yung ebanghelyo yung pinapangaral sa atin, pinili na pa tayo. Banal na pala tayo sa posisyon ng Panginoon. Kahit magkaalam niya, nagkakasala tayo. Wow! Hindi mo pa nga alam yung salita ng Panginoon, pinili ka, pero banal ka na sa Kanya. Bakit sa Kanya ka Kaya nga dito, pinapakita yung antimanong position mo bago siya mag-start. Tapos na muna, ito ka muna. Tinignan na muna ng Panginoon nyo, ito ka. Ito tayong iglesia ng Diyos na buhay. Bago siya nag-decree, bago siya gumawa ng mga lahi, nagpasibol ng tao. Amen. Naiintindihan niyo na po? Kasi bakit? Doon sa masaganang karunungan.
ng Diyos. Amen. Mahalaga po siya. So pinakita rito na bago inatagaan sa libutan, na tayo'y naging banal na, pinaging banal na po tayo. At walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Bakit? Kasi ibang pag-ibig na pumili sa atin. Kung tayo, mali ang pag-ibig. Di po ba? Siya perfect ang pag-ibig niya, kaya tayo walang kapintasan sa Kanya. Amen. Verse 5, na tayo, ito na tayo'y itinilagan niya. See? Predestined, ang English po nito, predestined. We are predestined. Predestinate. Na tayo itinalagan niya ng una, saan? Nung una pa. Nung pa. Hindi pa tayo sinisila nga eh. Wala pa nga yung pundasyon eh, ng mundo eh. Itinalagan niya na tayo. Nakita nyo? Itinalagan niya na tayo nung una pa. Meron na agad katalagaan sa atin. Bago tayo isilang, bago ilikhay na sanlibutan. Ano yon sa pagkakupkop? Sabi niyo po, pagkakupkop. Ibig sabihin, matulad tayo sa anak kay Jesus Christ. Hindi pa bumababa, halimbawa si Jesus Christ kasi hindi pa nalikas ang libutan. Wala pa si Jesus Christ na nagkatawang tao. Pero tayo ay natutulad na sa anak. See? Nakita nyo? Nakikita nyo kahalagahan ng doktrina ng predestination? Itinalaga na kagad tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus Christ na ganang Kanya. Sa Kanya talaga tayo eh. Kaya ang katalagahan sa ating mga pinili ay kaganda-ganda talaga. Pupurihin mo talaga ang Diyos. Dadakilain mo talaga ang nag-ibig sa atin, si Jesus Christ. At ang sabi niya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Pag-uusapan sa susunod yan. Yung minagaling ng Kanyang kalooban, yung purpose of His will. Pag-uusapan natin sa mga susunod yan. Kasi lahat may purpose. Naglagay muna, paganda ng paganda talaga to. Ibibitin ko po ng konti yan. Verse 6, ikaw pupuri ng kalulwatian ng Kanyang biyaya, yun nagpapakita sa atin ng masaganang biyaya, na nasa atin pinagkaloob na masagana sa minamahal, na sa Kanya'y mayroon tayong ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Makita po natin, meron kasi tayong 2,000 years ago, may kamatayan, pero alam niyo po ba, tingin sa atin ng Panginoon, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Hindi pa tayo sinisilang. Amen. Mahalaga po yan. Ha? At sabi niya po rito, na pinasagana niya sa atin ng buong karunungan at katalinuhan. Kita nyo, ang Diyos talagang hindi naglilihim. Kaya itong doktrinang ito, sa mga pinili, tanggap po ito. Pero sa hindi, talaga ito, lalabanan tayo ng doktrina na ibobrok niya po ito. Kaya nakatakot po ito eh. Pero sa atin, ito'y biyayang malaki. At sabi niya po dito, na pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang minagaling na pasya. Ipinasya niya, nasa Kanya rin. Siya ang nagpasya. Sa 3 persona, nagpasya po sila ng kaligtasan natin. Amen. Pero bago yon, ipinakita muna kung ano itsura ni Jesus Christ na matutulad tayo. Amen. Dati lihim pa po yun. Pero ngayon, ipinaliwanag dahil sa iglesia. Amen. Okay, tuloy po natin. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Sabi niyo po, tipunin. Ibig sabihin, yung sa Kanya, kukunin niya. Yung hindi sa Kanya, hindi niya kukunin. Alam po dapat natin yan. Tipunin niya yung alin. Kasi pag kinuha niya hindi Kanya, sasabihin sa kanya ng Diablo, illegal ka. Diba? Illegal yung inaangkin mo yung hindi sa'yo. Kaya nga may anak ng Diablo, may anak ng Diyos. Ang titipunin ng Panginoon yung para sa Kanya lang. Yung hinasik na mapaniramdam mo, itatapon niya, hindi sa Kanya yan eh. Amen. Dahil ba hindi nagbunga? Hindi po eh. Talagang hindi magbubunga yun eh. Kasi talagang nakaugat na sa Kanya yung pagiging anak ng Diablo. Pero nasa atin yung ugat ng pagiging anak ng Diyos. Dahil bakit? Pinili tayo. May inihandang italaga para sa atin. Amen. At ang sabi niya po rito, titipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo at ang mga bagay na sa sangkalangitan at ang mga bagay na sa ibabaw ng lupa
ay kanyang sinasabi ko. Verse 11, eto, take note po rito, tayo rin naman na sa kanya ay ginawang mana. Pag sinabing mana, tayo nagmamana ng buhay na walang hanggan. Na itinalaga, inulit po, predestined po ito, na itinalaga na niya tayo. Kailan? Kahapon? Noong una pa. Predestination sa mga pinili, noong una pa nakatalaga. Bago ka pinili, itinalaga ka muna. Tinapos niya na muna yung kumbaga sa, nabanggit ko na nakaraan to kumbaga sa pelikula, alam na istorya ng Panginoon. Scripted na. Di ba? Binanggit ko nakaraan yan. Itinalaga niya na tayo nung una pa. Bakit? Sa pasya na yung gumagawa sa lahat ng mga bagay. Ang kapasyahan niya, ang sinasabi niya po rin, yung counsel po niya, yung kapasyahan niya, kaya siya nagpasya dahil meron nang nakatalaga. Ito yung maging wagas. Kung wala si Jesus Christ nga, kung wala po doon, walang paggagayahan Hello? Walang paggagayahan ng katawan. Kawawa tayo. Kaya antimano, nag-i-exist na po yung katawang nakahanda para sa atin. Amen. Ang ganda ng tahanan na yon. At ang sabi niya po rito, sabi niya, sa pasya ng kanyang kalooban, verse 12, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kaluwatian, tayo nagsiasa ng una kay Kristo, na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, makinig kayo, bago tayo makarinig ng katotohanan, binabanggit ko kanina, bago tayo na pangaralan ng ebanghelyo ng kaligtasan, may nauna na, tinalaga tayo. Di ba? At ang sabi niya, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakhan. Sabi niya po, tinatakan. Tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Alam niyo po ba, sinasabi natin, kailan ka na-born again? Kasi ganito ako na-born again 2000 ganito, di ba? Alam niyo po ba, sinusubaybayan tayo ng banal na Espiritu? Dahil pinili tayo. Iningat-ingatan niya tayo. Amen. Kahit may mga kapahamakan ka ng mga panahon ng bata mo, iningatan ka ng Panginoon. Bakit? Pagdating ng time, mangangaral sa iyo ang mga lingkod ng Diyos para kumilala kay Kristo. Kasi doon kayo iwawangis Doon tayo nakatalaga di ba? Mahalaga po yun. Sabi niya rito, tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, verse 14, na siyang patotoo sa ating mana. See? Meron na kaagad tayong down payment. Sinasabi nga ni Pastor, tinutuloy ko lang po. Meron down payment. Ito yung ipinangakong kaligtasan sa atin. Inunahan niya tayo ng kanyang banal na Espiritu. At sabi niya, hanggang sa ikatutubos ng sariling pagkaari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian, hanggang doon dumating ka sa kalwalhatian. Ano po yun? Dahil dito ako rin na may pagkarinig ng mga pananampalataya sa Panginoong Jesus na nasa inyo, o nabalitaan ni Pablo, at ang pag-ibig na niyo pinakita sa lahat ng mga banal, ito po ang sabi niya, ay hindi ako tumigil na magpasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Verse 17, gusto ko po itong diinan. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos na ating Panginoon sa Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan, at ang paghahayag ng pagkakilala sa Kanya. Sa papaanong paraan? Kumbinsido po tayo sa banal na Espiritu na sa atin, bakit naiintindihan natin yung aral. Yung mana, makinig kayo mabuti, yung sinasabing mana po rito, yung kaluwalhatiang mana rito, yung mapalitan ng katawan natin, ito po yung tunay na mana. Ang tunay na mana, inunahan ka ng banal na Espiritu. Pero pagdating ng time, pagbabalik ni Jesus Christ, ito yung tunay at ganap na mana. Yung kaluwalhatiang walang kaparis. Yung itinanim na walang dangal, nabuhay ng may kapangyarihan. Amen. At sabi niya po rito, verse 18, yamang naliwanagan ng mga mata ng iyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian. Alam niyo po ba pinakayamanan natin? At yung kaluwalhatian tinutukoy niya po rito, yung katawang ipapalit sa atin. Wala na iba. Yan yung tunay na langit. Yung mapalitan ng katawan natin na yan. Eto. Nang hindi na kumukupas, yung may kaluwalhatian na. Yung walang kamatayan na.
Yan kasi yung itinalaga ng Panginoon. Yan yung tunay na mana. Hindi pa natin natatanggap pero nakahanda na. Sa pagbabalik ng Panginoon sa rapture, na inanda na niya para sa atin. Ano sabi si John chapter 14, di ba? Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansion. Alam niyo po yung mansion na yun, ayan, yung katawan na yan, papalitan na yan. Na meron tahanan na nakahanda sa atin, yung katawan natin. Amen. Kasi bakit? Inihanda na yun para sa atin ng Panginoon. At ang sabi niya rito, kung ano ang kayamanan ng kalwatian ng kanyang pamana sa mga banal. Alam mo, ito rin na pamana, hindi naman yung gintong lantay na apakan mo eh. Hindi naman yung maraming putong na ilalagay sa iyo. O ikaw, meron kang crown of righteousness. Ito. Hindi po yun. Ang tunay na pamana ng Panginoon sa atin, yung matulad tayo sa kanyang katawan. Wala nang iyak, wala nang pagod, wala nang dusa. Hindi na mamamatay. Amen. What a glorious destiny. Kaya nga destiny ito ng mga anak ng Diyos. Yung destiny natin. Kaya tayo, matatag tayo sa pang-unawang ito. Bakit? Pinili ka kasi. Pero pag hindi ka pinili, ang hirap ng doktrinang ito. Kaya dapat magaan natin ito, iniingatan natin ituro po ito. Verse 19. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya, ayon sa gawa, makinig kayo, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Ang Diyos makapangyarihan. He is a sovereign God. And verse 20, eto po, luminaw na po siya, na kanyang ginawa kay Kristo, yung pamana sa mga banal, ginawa niya muna kay Jesus Christ. Ano yun? Ito, nang ito'y kanyang buhay na maguli sa mga patay. Sinakita niyo yung kayamanan ng kalulatiang ipamana sa atin? Ito po yun, matulad tayo sa kanya. Sa kaluwalhatiang meron ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi na buhay maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. And Ephesians chapter 2, pinaupo rin po tayo eh. Sa Panginoon eh, sa ng Panginoon, tabi ng Panginoon eh. Pinaupo ng Panginoon, chapter 2, verse 6 ba yan? 5. Diba? Tayo na kay Kristo, diba? At sabi niya rito, saan? Sa sangkalangitan. Nakaprepare na kasi sa atin. But sinabi nakaupo tayo doon, ibig sabihin karangalan ba? Hindi. Isa tayo doon sa may katawang gaya niya. Kasi siya yung panganay eh. Amen. Amen. Makinig kayo. Bandang huli po, ito po. In Matthew chapter 24, 34 to 36, dalawang verse na po tayo. Tatapusin ko na po ito. Yung katalagaan sa mga sama-sasama, pag-usapan po natin sa susunod para meron po tayong panahon sa iba pang bagay. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda. Sabi niya po nakahanda. Hindi niya sinabi dito, inihahanda. Sabi niya po nakahanda. Ready na. Ready na. Tapos na eh. Doon ka na papunta eh. Eto na, tanggapin nyo na. Pasok na kayo. Alam niyo pong context ito sa mga Hudyo to. Sa chapter 24 po, sa mga Hudyo po ito. Kasi sa panahon nila, sa tribulation stage, dito may papakita kung gaano sila umibig sa kapwa. Naging marubdob yung kanilang pananampalataya kay Jesus Christ nung isinugo na yung dalawang sugo. Kaya sila yung kanilang paglilingkod, kahit na may gera na, kahit may problema na, ganoon na lamang yung mga bilanggo, dinalaw, yung nagkasakit, di ba? Yung walang maisuot. Kasi tribulation yun. Sinasabi ito sa mga 144,000. At ang sabi niya po rito, nakahanda na sa inyo buhat ng, pakibasa po. Biruin mo yung paghahanda ng Panginoon, ay predestined na kaagad sila, ang mga pinili, tayong mga pinili. Amen. Bago itatag ang sanlibutan, buhat ng itatag ang sanlibutan. So ano pinapakita dito? Alam na kaagad, nakadestino na kaagad tayo,
nakatalaga na kaagad tayo, yung mga pinili para maging katulad ng ating Panginoon. At dito, sa istoryang ito, pinapakita sa mga Hudyo na magtitiwala sa panahon ng tribulation. Ganon sila kasi din maglingkod. Alam nila kasi sila niligtas ng Panginoon. Baliwala sa kanila, patayin sila eh. Bakit makapaglingkod sila sa kapwa? Pagkakawang gawa. Kaya lahat ng yaman nila, itutulong nila sa mga kapwa. Kasi great tribulation na po yun. Kaya sila, hali kayo rito. Mga pinagpala ng aking Ama, buhat pa man una, na inihanda na sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. May konting ano po yun, buhat ng itatag. Ibig sabihin, may umpisa. Ibig ba sabihin dito, alam niyo po, nagsisignificance po dyan, paradise po yan. Paradise po yan. Yung lugar po yan. Amin po ba? Pero pinag-uusapan natin, makinig kayo mabuti, ang pinag-uusapan natin, ito pong katawan. Amen. Na matulad tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Now, may nilagay po ako dito, sa bandang huli na siguro, okay, di ko pala nailagay na isang papel pala na nailagay. Kaya ito, we dare not to ignore it. Hindi natin ito may pagbawalang bahala. Pag napakinggan natin ang doktrina ng predestination, ang tunay na Kristiyano, hindi ito pinagwawalang bahala. Hindi ito binabaliwala. Ito'y tinetreasure. Ito'y minamahal. Ito'y itinatatag sa puso ng bawat nagtitiwala sa Panginoon. Para hindi tayo mauga sa ating pananampalataya. Last verse. Kaya nyo bang puntahan yung huling-huling verse, kapatid? Kasi sa concluding ano po yan eh. Doon tayo sa 1 Corinthians chapter 15:58. Yan. Kaya nga mga kapatid, bilang i-conclude ko ngayon, pero sa ulit pa sana pero i-conclude ko kasi may kasama pa yan sa conclusion. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, sabi niyo po magsitatag. Kung anong doktrina pakinggan natin, maging firm po tayo dito. Huwag makilos na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Sabi niyo po, gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo, gawin mo ng gawin. Amen. At sabi niya rito, sa salitang ito, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo. Sabi niyo po, nalalaman. Kasi kung ligtas ka, alam niyo, yung gawang mabuti, ano na yan eh, given na po yun eh. Nalalaman niyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa. Saan? Sa Panginoon. Gumagawa tayo sa Panginoon. Nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Bakit? Siya yung tumubos sa atin. Siya yung nag-alay ng buhay para sa atin. Kaya first, relationship bago sa bawat tao. Amen. To God be all the glory. Tuloy po natin yung katalagahan ng sa mga masama, Pastor. Susunod po.